Minsan po naman mga kapatid, nagkaroon kami ng fellowship sa isang kapatiran dito sa ating iglesia, Glory to God. No? Meron na pong ikatlong Jesus Christ Baptist Church dito po sa lungsod ng Caloocan. Na isa sa ating mga kapatid ay nagkukwento na yun daw pong kanilang dating pastor ay nagtanong kung paano mo malalaman na ang isang church ay isang Baptist church. No? So, kung ano-ano pong mga sagot, naroong ang sabi, siyempre po pastor, mayroong signboard at mababasa mo na iyon ay isang Baptist church. Well, tama, pero hindi yun ang sagot, sabi ng pastor. Meron namang nagsabi na wala po ikang makikitang krus sa tuktok ng church. So, long story short, maraming isinagot, ngunit hindi daw po yun ang tamang sagot. Well, finally, how will you know if a certain church is a Baptist church? Ang sagot po ng pastor, kapag ka daw po yung building ay hindi tapos. Okay? So, para po doon sa pastor nila, makikilala mo na ang isang church ay Baptist church kapag ka ang building ay hindi tapos. Well, it's supposed to be a joke, no? Pero it hurt me, mga kapatid. At sinabi ko po doon sa ating kapatid na nasa Caloocan kami noon, kung pwede po kapatid, pakisabi nyo sa inyong pastor na tumungo doon sa aming lugar sa Santa Maria. Pagkat doon po may makikita ngayon, glory to God, na isang church na hindi man kalakihan at hindi naman kagandahan, ngunit tapos. Bakit po nagkaganon mga kapatid? Maliwanag po mga kapatid, bagaman tayo ay hindi tutol sa pagbibigay ng tithes, ay makikita po natin ang reality mga kapatid na maraming bagay sa gawain ng Panginoon na hindi na po kaya ng pa-tithes. Tulad po ng pangangailangan ng mga sasakyan, ng lote, ng building, at iba pang mga bagay mga kapatid. Ang nangyayari po kasi sa atin mga kapatid ay tayo po ay nakulong within the boundaries of this tithing. Ano po? Naalala ko po tuloy ang isang kwento na meron daw pong isang kalabaw na isinuga ng may-ari. For whatsoever reason ay umalis po ang may-ari ng matagal na panahon, kaya't ang kalabaw po ay nagutom na doon sa kanyang kinasusugahan. Isang bata po ang nagdalang habag sa kalabaw na ito at hinugot niya ang tulos ng suga. But ang pobreng kalabaw po ay hindi pa rin umaalis sa lugar na pinagsugahan sa kanya. Kaya't siya po ay patuloy na nangayayat hanggang sa magkasakit. Ano po ang ibig ko sabihin mga kapatid? Nais ko pong manawagan sa inyo mga kapatid, hindi po biro ang pangangailangang pinansyal sa gawain ng Panginoon. Huwag po sana tayong magpalimita sa 10% na pagkakaloob. Sapagkat dahil dito, nalilimitahan din po natin ang pagpapala na sana'y maibigay sa atin ng Panginoon. Tunay po mga kapatid na hindi tayo tutol nga, katulad ng ating laging binabanggit, 10% man, ibinibigay natin ng out of love ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit hindi nga po natin maitatanggi mga kapatid na maraming mga bagay sa gawain ng Diyos na hindi matutugunan ng pagbibigay lamang ng 10%. Nais ko pong ibalita sa inyo mga kapatid na tayo ay pinalaya na sa kautusan ng pagbibigay ng ikapu. Pinananagutan ko po sa Diyos up to the judgment seat of Christ na wala pong utos sa mga Kristiyano ngayon under the priesthood of the Lord Jesus Christ na ating ibigay ang 10% ng ating mga sweldo o kinikita sa local church na ating dinadaluhan. Ngunit, bagamat wala pong utos, if God is dealing with you, kapatid, to give your tithe, so be it. You give out of love. Pero mga kapatid, gaya po ng aking nabanggit na, kung sa pangangailangan, obvious po naman, na ang iglesia ay nangangailangan na higit sa ikapu upang matugunan ang mga pangangailangan ng iglesia, wag po nating hayaan na malimitahan ang blessing na maaari nating matanggap sa Panginoon. Let's give out of love mga kapatid.
For without love, it will profit me nothing. Amen. Glory to God.